Matapos ang pananalasa ni Undoy, ito ngayon ang buhay ng mga residenteng inabutan namin kanina sa Provident Village sa Marikina. Balot ng kalungkutan at pagdadalamhati ang mga residente dahil sa nakapanlulumong pinsala sa kanilang mga ipinundar na ari-arian. So lahat po yan, basa po yung lahat ng gamit. Walang mapapakinabangan talaga. Mga biktima ng trahedyang umaasa na bubuti rin ang kanilang kalagayan. Sa aming paglilibot, isang bangkay pa ng batang lalaki ang nakita. Ayon kay Professor Guillermo Stabios III ng UP Diliman at Leonardo Leongson ng National Academy of Science and Technology, maraming mga pag-aaral na raw silang isinagawa ukol sa pagbaha sa Metro Manila. Inside the bend, that's a flood-prone area. Katunayan, iba sa mga ito noong dekada 80 pa, kaya't hindi na raw sila nagtataka kung nangyari ang ganitong trahedya. Even in our 1980 studies, this is already a flood-prone area. Isa sa mga pinakatinamaan ng bagyong Ondoy ay ang bayan ng Marikina, Pasig at Rizal. Kung titingnan sa mapa, ang tubig sa Marikina River dapat sana ay maayos na nakalalabas ng Manggaan Floodway patungong Laguna de Bay. Ngunit dahil sa ilang sagabal sa gilid ng ilog ng Marikina tulad ng mga infrastruktura at establishmento, naging mabagal na ang pagdaloy ng tubig dito. There are areas downstream ng river na merong river accretion that has significantly constricted the river. That could possibly then create a backwater all the way upstream. Dahil na rin sa pag-agos pabaliktad ng tubig o water backflow, ito raw ang dahilan kung bakit lumubog ang ilang bayan ng Marikina at Rizal. Nangyayari daw ito kapag nagiging masikip o walang madaluyan ang tubig sa ilog. At para makita kung gaano kataas ang pagbaha sa Marikina River, ipinakita sa amin ni Professor Tabios kung gaano kataas ang inabot nito sa poste ng kuryente. Yeah, this one also indicates na yung tubig umabot hanggang dyan sa level where you have the debris. From the riverbed, maybe that's about 8 meters high. Kung tutusin, maaaring naagapan sana ng pagbaha sa parteng ito ng Marikina kung naging tama lang daw ang mga naging desisyon ng pamahalaan ukol sa mga infrastruktura dito. Itinuro sa amin nila Professor Tabios at Leongson ang ilang napansin nilang maling infrastruktura sa kahabaan ng Marikina River. Kung nakikita niyo yung stairs, meron mga debris doon. That indicates yung water elevation na halos umabot na doon sa ceiling ng bridge, ano? So, yung river talaga, every now and then, pag there are periods na tataas yung tubig, part 2 ng floodplain ng river. Kung saan naapa yung tubig, dito tatakbo. Pero ngayon, makikita mo, meron ng structure dyan, so wala siyang takbuhan doon. Dahil dito, apektado mga naninirahan sa lugar. So since na-constrict na yung river doon, didiretso na doon talaga yung tubig. You can see this housing here, na umabot ata sa second floor, almost second floor yung mga tubig. Dapat hindi mo tinitirahan yan kasi parating, every now and then, tatakbo talaga yung river o mag-overflow yung river, tatakbo doon sa meander belt na yan. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina, pinag-isipan naman daw nila ang pagpapatayo ng mga establishmento. Ikinonsidera naman daw ng lokal na pamahalaan ang mga ganitong uri ng sakuna tulad ng pagbaha. Kasi alam naman namin yung water level. I-expect na namin na every 10 years, tataas yung river. So, dinesign na yon at a maximum water level. Maliban dito, matagal na raw alam ng pamahalaan ang problema ukol sa pagbaha ng Pasig, Cainta at Marikina. Sa katunayan, meron na raw silang proyekto ukol dito. Ang Pasig Marikina River Improvement Project sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Isa sana itong proyekto na maiwasan ang pag-apaw ng tubig sa Ilog Pasig at Marikina River at pagbaha ng mga bayan kalapit dito. Ngunit ayon kay Professor Leongson, may ilang problema ukol sa implementasyon ng nasabing proyekto, lalo na sa parte ng Marikina, ang pagsasaayos ng Marikina River Valley. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung paano pag-implement yan sapagkat maraming mga component na kailangan pag-usapan pa. At may mga ibang aspect na hindi pa rin boto ang mga towns at ang MMDA sa mga gagawin. Hindi pa raw malaman kung paano'y patutupad ang paglalagay ng river wall na pipigil sa pag-apaw ng tubig sa ilog.
at magpapaayos ng daloy nito palabas ng Manggahan Floodway tungo sa Laguna de Bay. Kinakabahan yung mga taga Marikina, baka merong adverse effect, no? Yan ay may pinag-aralan din, no? Pero at the end of the day, no, ang kailangan masagot yung exposure ng river. Bakit ito, halimbawa ito, no? Sa ngayon, walang protection talaga sa kanto, sa river overflow. Isa raw sa mga pumipigil sa proyektong ito ay si Chairman Bayani Fernando ng Metro Manila Development Authority o MMDA, ang kasama ng DPWH sa pangangasiwa ng proyekto. Ayaw kong pumayag na ligyan ng lock ang Marikina River. Ito nga walang lock, hindi mo hinaharangan yung Marikina River, yung nagbabaha eh. Gusto nila, ligyan nila ng lock yung Marikina River, liligyan ng harang. Di pababahain ng buong Marikina. Para kay Mayor Fernando, dam at hindi river wall ang sagot sa problema ng pagbaha sa Marikina. Para sa akin, is maybe to build a dam or a dike upstream. Kasi yan ang mas magkocontrol ng water. Sa kabuuan, hindi lang daw dapat pang-agarang solusyon ang iniisip ng ating pamahalaan para maiwasan ang mga ganitong uri ng trahedya. We should really invest in doing a pre-disaster, maybe from preparedness point of view, forecasting point of view. Not only nangyari nito, we just react. We have always had this foresight na before anything, even projects, you have to really do a careful study. Malalim man ang sugat na iniwan ng Bagyong Ondoy, marami pa ring umaasa sa mga nasalanta na manunumbalik sa dati ang kalagayan ng kanilang buhay. Ngunit kung hindi ito bibigyan ng sapat na atensyon, maaaring hindi lamang ari-arian ng kapalit, kundi buhay ng karamihan. Anumang oras maaaring maulit ang ganitong klaseng trahedya, pero maaari rin itong pagandaan sa pamamagitan ng kapit-bisig na pagtutulungan at seryosong pagtutuon ng pansin ng pamahalaan sa problema. Imposibleng hindi ito mapagtagumpayan. Sa lahat po ng mga nagnanais tumulong o magbigay ng donasyon sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo, maaari po kayong makipag-ugnayan sa GMA Kapuso Foundation o tumawag sa 982-7777. Ako si Jig Manika at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Nananawagan po kami sa kinauukulan. Tulungan niyo naman po kami. Kahit bigyan niyo lang po ng masakyan o man lang kahit na mga anak ko.